sagot sa kanya na lalong nagpadikit sa mga kilay nito. Let's see, Charlotte. Wala din naman akong pakialam kung maniniwala ka or hindi eh. Ang importante sa akin, Yvonne, kas ka na sa akin. Hindi mo. Ako pwedeng iwan ng basta-basta. Bihag na kita. Asawa na kita at bubuo tayo ng pamilya kapag ready ka na, sagot nito sa akin. Kaagad ko itong pinanlakihan ng aking mga mata. Isa pa, ano ba ang ini-expect mo sa kasal na ito? Isang laro. Naaayaw ka na lang bigla kapag hindi pabor sa gusto mo ang mga nangyari. No. Nagkakamali ka. Kung talagang may paninindigan ka, noon pa man pinanindigan mo na sana ang pagtanggi sa kasalang naganap sa ating dalawa. Pero hindi pumayag ka na ikasal ka sa akin, kaya wala kang choice kundi harapin lahat ng ito, sagot nito sa akin. Hayop ka. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo? Kay Maureen, bakit kailangan pang pati ako buwisitin mo ng ganito? Halos pasigaw kong wika sa kanya. Ninisihan lang ako nito habang makahulugan akong tinitigan. Gabing-gabi na at dapat masarap pa ang tulog ko ngayon pero heto ako. Inistorbo lang naman ako ng pianot na ito at pinakulo ang dugo ko. Ano ba ang gusto niyang ipaglaban tungkol sa kasal naming dalawa? Gusto niya daw akong makasama habang buhay? Sinong masamang espiritu ang biglang sumanib sa pianot na ito at biglang nagbago ang kanyang mga linyahan? Wala sa hitsura nito ang magseryoso sa iisang babae. Imagine, si Maureen naman talaga ang kanyang fiance, pero ako ang kanyang pinakasalan. Diba, ang gulo ng takbo ng utak? Sa dami sigurong babae na nakapila dito, hindi na niya malaman kung anong desisyon ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Sa bagay, alam kong halos lahat ng babaeng iyon nagdedemand din ng kasal sa kanya. Kaya siguro ako ang pinakasalan niya dahil alam niyang hindi ako maghahabol sa kanya. Umalis ka na. Hindi na magbabago ang desisyon ko. 2 to 3 years from now, tatapusin ko na ang kalokohang ito. Pwede ka nang magpakasal sa iba na pasok sa standard mo, sagot ko sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito at akmang hahalikan na naman ako nito pero kaagad akong umiwas. Tigilan mo na ang kakahalik sa akin dahil baka kung ano pang germs ang dala mo at baka mahawa pa ako. Nakakadiri ka. Kung sino-sinong babae na ang dumaan sa buhay mo, tapos ako itong nananahimik, gusto mo pang guluhin, malamig kong wika sa kanya sabay piksi. Muli akong umatras palayo sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Kita ko ang pagtagis ng kanyang bagang marahil dahil sa sinabi ko. Ganoon. Ganyan ang tingin mo sa akin. Tingnan natin kung hanggang kailan ang tapang mo. Hindi ako ganoon kadali mapasuko, Charlotte. Kapag ginusto ko ang isang bagay, nakukuha ko kaagad sa isang iglap kaya humanda ka, sagot naman ito. Muli ko itong inismaran at masamang tinitigan. Hindi ikaw ang pangarap kong lalaki. Ayaw kong makasama habang buhay ang isang lalaki na kung kani-kanino lang pumapatol, kaya sorry ka na lang, muling wika ko at mabilis na naglakad papasok ng banyo. Kaagad kong inilok iyon para masiguro na hindi niya ako masusundan. Alam kong nagkakainitan na kaming dalawa at bago pa lumala iyon kailangan ko nang umiwas. Baka lalo lang kaming magkasamaan ng loob kapag patuloy pa kaming mag-uusap. Mas maganda na huwag na muna siyang magpakita sa akin para naman magkaroon kahit papaano ng katahimikan ang mundo ko. Hindi ko maiwasang sipatin ng tingin ang sarili ko sa harap ng salamin. Alam ko sa aking sarili na malaki na ang ipinagbago ko. Wala na ang dating Charlotte na masayahin at easy-go-lucky. Alam kong marami ang nagbago sa akin simula nang ikasal ako kay Pinot. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa pagitan naming dalawa ni Pinot, hindi na ulit ito nagpakita sa akin. Lumabas ako ng banyo na wala na siya. Hindi ko na lang pinansin pa dahil alam kong bumalik na iyon sa kandungan ni Maureen. Pumunta lang talaga ito sa bahay para inisin ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kasalukuyan akong nasa bookstore nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Kaagad akong napalingon at hindi ko mapigilang mapangiti nang mapansin ko si Lucas. Disgis pa ito para siguro hindi makilala ng kanyang mga fans. Simula ng aksidente naming pagkikita sa coffee shop, ngayon lang ulit nagkatagpo ang aming landas. Alam kong busy ito. Isa pa, mahirap ang sitwasyon nito. Sikat ito at hindi ito pwedeng tumambay sa mga matataong lugar dahil tiyak na kukuyugin ito ng kanyang mga fans. Anong ginagawa mo dito?
Nako, baka mamaya makilala ka at pagkaguluhan ng mga fans mo. Nakangiti kong wika sa kanya pagkalapit nito. Matamis muna akong minisyan bago sinagot. Hayaan mo sila. Na-excite ako nang makita kita kanina kaya kaagad kitang sinundan. Ibigay mo na kasi sa akin ang phone number mo para naman matawagan kita. Natatawa nitong sagot. Hey nako, ikaw talaga. Sandali lang, magbabayad lang ako para makaalis na tayo dito. Lipat tayo sa coffee shop para naman makapag-usap tayo ng maayos. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tumango naman ito at talagang sinamahan pa ako sa counter para magbayad. Ikinasal ka na pala kay Pinot Smith. Ang daya mo, hindi mo man lang ako inimbitahan, naglalakad na kami palabas ng bookstore nang marinig ko ang sinabi niya. Natigilan naman ako. Pasensya na. Malungkot kong sagot na siyang kaagad naman itong napansin. Teka, iyon lang ba ang masasabi mo? Sorry kung tunog pakialamero ako pero may problema ba ang pagsasama nyo? Tanong nito. Hindi ko na muna ito sinagot hanggang sa makapasok kami sa loob ng isang coffee shop. Alam mo naman siguro na bago kami ikinasal ni Pinot, si Maureen ang fiance niya, di ba? Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin, malungkot kong sagot. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito na tinitigan ako. Bakit ka kasi pumapayag? Tanong nito. Nagtataka naman akong napatitig dito. Ikinasal nga kayo, pero nakakapagtaka naman na tuluyan ang ibinahay ni Pinot si Maureen. Buntis siya ngayon kaya nga tinanggihan niya ang ilang mga projects na ino-offer sa kanya, sagot nito habang hindi inaalis. Ang pagkakatitig sa akin. Kaagad na nanlaki ang mata ko dahil sa pagkagulat. Pakiramdam ko biglang yumanig sa buong pagkatao ko ang balitang iyon ni Lucas. Hindi ko ini-expect na aabot sa ganito ang lahat. Kaagad kong naikuyom ang kamao ko kasabay ng sunod-sunod na pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Bahala na kung makita man akong umiyak ngayon ni Lucas. Sobrang sakit ng balita na dala niya at hindi ko na kaya pang magpigil ng emosyon. Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa? Bakit ang bilis niyan lokohin ka, Charlotte? Muling wika nito. Baka sa hitsura nito ang simpatya sa akin. Sorry kung nabanggit ko kaagad ito sa iyo. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Hindi mo deserve na masaktan ng ganito at lokohin niya, kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na ipaalam sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Hindi ayos lang ako. Dapat ko pangang ipagpasalamat sa iyo na sinabi mo ito sa akin. At least, hindi ako magmumukhang tanga sa harap ng ibang tao, sagot ko naman sa kanya at pasimpleng pinunasan ang luha sa aking mga mata. Balik-tabing dagat ako pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lucas. Nakakahiya nga, dahil hindi maampat-ampat ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nagpapalam ako sa kanya. Ilang beses pa ako nitong pinaalalahanan na huminahon ako pero walang epekto ang salitang iyon sa isang pusong sugatan. Inalok pa nga ako nito na ihahatid niya daw ako sa pupuntahan ko dahil baka kung mapano ako pero mahigpit ko iyong tinanggihan. Gusto kong mag-isa. Ayaw ko ding umiyak na may nakakatingin sa akin. Gusto kong sarilinin ang pait ng pagkasawi sa pag-ibig. At least ngayon, malaya kong mailabas ang hinanakit ko sa mundo. Umaasa ako na sa pamamagitan ng luha na ito maibsan man lang ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Mahirap tanggapin ang lahat. Kahit naman na hindi kami nagsasama ni Pinot katulad ng isang normal na mag-asawa, masakit pa rin tanggapin na nakabuntis siya ng ibang babae. Nabuntis ni Pinot si Maureen. Ang babaeng dapat niyang pinakasalan sa umpisa pa lang. Dapat ko pa bang hintayin ang 2 o 3 taon para makipag-divorce sa kanya? Ano ba talaga ang silbi ng pagpapakasal niya sa akin? Bakit masyadong masakit ang lahat ng ito? Pakiramdam ko na mga sandaling ito nag-iisa ako. Wala akong makausap at wala man lang magpapayo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Wala sa sariling kinuha ko iyon sa loob ng aking bag para i-check kung sino ang tumatawag. Lalo akong napaiyak nang mapansin ko na si Pinot ang tumatawag. Sa unahang pagkakataon, tumawag ito sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagpasyang sagutin ang tawag niya. Hello, wika ko sa pinakakaswal na boses. Iniiwasan ko na huwag niyang mahalata sa boses ko na umiiyak ako ngayon. Baka pagtawanan pa ako nito. Nasaan ka? Kaagad na tanong nito sa akin. Lumingalinga ako sa paligid bago ito sinagot. Nasaan ako?
Pakialam mo ba? Bakit ka napatawag? May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. May pakialam ako dahil asawa kita. Nakalimutan mo yata ang oras. Kanina pa tapos ang klase mo. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong nito. Nagulat naman ako. Kahit kailan hindi ko nabanggit sa kanya ang schedule ko sa aking klase. Hindi din nito alam kung anong oras ako umuuwi. Huwag niyang sabihin minomonitor niya bawat kilos ko. Pero bakit niya naman gagawin iyon abala siya kay Maureen? Kay Maureen palagi umiikot ang mundo niya at madagdagan pa siguro iyon ngayon dahil magkakaanak na sila. Mind your own business, Peanut. Huwag mong pakialam ang lakad ko. Uuwi ako kapag gusto ko, naiinis kong wika sa kanya, kasabay ng pag-off ng tawag. Hindi ko na kasi mapigilan pa ang muling mapahikbi. Baka marinig niya iyon at kung ano pa ang iisipin niya sa akin. Ilang beses pang nagtangkang tumawag si Pianot sa akin, pero hindi ko na sinagot pa. Ilang text message din ang natangap ko mula sa kanya, pero hindi ko na din inabala pang basahin. Basta ang alam ko lang, gusto kong mapag-isa. Gusto kong namnamin ang sakit ng unang kabiguan. Nakakahiya kong tutuusin. Iniiyakan ko ngayon ang isang lalaki na iniwasan kong mahalin. Iniiyakan ko ang isang lalaking malabong maging akin. Halos 2 oras pa akong nanatili sa lugar bago ako nagpasyang bumalik sa aking kotse. Nag-drive ako na walang naiisip na destinasyon. Wala akong balak na umuwi ngayong gabi sa bahay ni Pinot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil wala din naman akong balak na umuwi sa amin. May tampo pa rin akong nararamdaman para kina mama at papa. Kung hindi sana nila ako pinilit na ipakasal kay Pinot baka hindi ko. Mararanasan ngayon ang matinding sakit ng kabiguan. Sa kakadrive ko bigla kong naisip si Grandmama Carissa. Tama, si Grandma. Mahal ako noon at alam kong handa siyang makinig sa akin. Wala akong choice kundi umuwi ng mansion. Ang lugar kung saan alam kong may isang tao na maiintindihan ako at handa akong damayan. Ang taong alam kong walang ibang hangad kundi ang aking kaligayahan. Si Grandmama Carissa. Pagkadating ng mansion kaagad kong pinarada ang aking kotse at mabilis na naglakad papasok sa loob. Nakasalubong ko pa ang isa sa mga kasambahay at tinanong ko kaagad kung nasaan si Grandmama. Sinabi nito sa akin na nasa labas pa daw kasama si Grandpapa Gabriel pero pauwi na daw. Si Veronica naman, nasa kwarto kasama si Uncle Rafael. Hindi naman sila ang sadya ko kaya nagpasya akong dumiretso na lang muna sa isa sa mga guest room na palagi kong ginagamit kapag nandito ako sa mansion para makapagpahinga. Wala akong ibang gustong makausap ngayon kundi si Grandmama lang. Siya lang ang gusto kong pagsabihan ng sama ng loob ko. Alam ko din na siya lang ang magiging kakampi ko at karamay ko. Pagkapasok ko sa loob ng guest room, tinanggal ko lang ang suot kong sapatos at nahiga ng kama. Nagtalukbong pa ako ng makapal na comforter habang hinayaan ko ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pisteng pag-ibig na ito. Bakit sa kanya pa? Hindi ba pwedeng ang isip na lang ang pumili ng lalaking? Pwedeng mahalin? Sa dinami-dami ng lalaking pwede kong mahalin, bakit ba sa playboy na iyon, sigaw ng isipan ko habang patuloy sa pag-iyak. Para tuloy akong isang bata na inagawa ng laruan at nagngangawa ngayon. Kanina pa ako paroon at parito sa harap ng gate. Kanina ko pa hinihintay si Charlotte. 8:00 na ng gabi at hindi pa rin ito nakakauwi. Shit! Nasaan ka na ba? Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Galit kong sambit at parang gusto kong magwala dahil sa pinaghalong galit at pag-aalala. Muli kong kinuha ang cellphone ko sa loob ng bulsa ko at muling tinitigan ang picture na isinend sa akin kanina ng isang anonymous na account. Picture iyon ni Charlotte habang kausap si Lucas sa isang coffee shop. Tinitigan ko iyon at hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding selos. Ano ba ang gustong patunayan ni Charlotte? Nawala akong kwenta at mas gusto niyang makipag-usap sa labas kasama si Lucas. Simula nang ikinasal kami ni hindi ko nga ito mayaya sa labas eh. Takot akong i-reject nito. Hindi din kami nakakapag-usap ng maayos dahil palagi ako nitong binabara. Palagi niyang isinasali sa usapan si Maureen, gayong simula nang ikinasal kaming dalawa iniiwasan ko na ang babaeng iyon. Kaya lang naman hindi ako umuwi sa bahay na ito dahil alam kong hindi komportable si Charlotte na kasama ako. Gusto kong maging palagay ang loob nito sa akin bago ko siya suyuin. Pero sa mga nakikita ko ngayon, hindi pala ako dapat magpapakampanti. Baka magising na